Una sa lahat, gitgitan sa kalsada, nauwi sa pikunan. Yan ang pinagugatan ng mainit na pagtatalo ng dalawang motorista sa Silang Cavite. Ang isa sa mga driver may dala pang baril. May baril siya! May baril siya, sir! Hey, no, I don't wanna touch you. No! My kids are there! Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Mga nadadali ng iligal na paputok, dumarami habang papalapit ang Salubong 2024. 4 na taong gulang na bata sa Central Luzon naputulan ng 5 daliri matapos masabugan ng dart bomb. Libo-libong deboto sumama sa Thanksgiving procession sa Quiapo, hudyat ng pagsisimula ng pista ng itim na Nazareno. Koreano na umihi sa sidewalk sa BGC at pinagmumura pa ang sumita sa kanyang gwardya, kalaboso. Mga minalas sa relasyon nitong 2023, alamin kung paano naman siswertehin sa love life sa 2024. BTS V at Umi naglabas ng collab single bago magtapos ang 2023. At New Year countdown sa BGC, tampok ang K-pop supergroup na Red Velvet, inaabangan na. Ilang oras na lang, sasalubungin na natin ang 2024. Nakabantay pa rin ang buong puwersa ng News 5 para hihatid ang balitang dapat niyong malaman. Nasa Bukawi, Bulacan si Gio Robles para ihatid ang latest sa last-minute shopping ng mga paputok. Nasa East Avenue Medical Center sa Quezon City si Mean Los Baños para sa mga mabibiktima ng paputok. Habang nasa Tondo, Maynila naman si Rainiel Pawid kung saan sasalubungin nila ang bagong taon ng walang mga paputok. At nasa Bonifacio Global City naman si Brian Basa para makisaya sa gaganapang New Year's countdown noon kasama ang isang bigating K-pop group. Unahin muna natin ang isa na namang insidente ng road rage bago matapos ang taon. Nauwi sa pikunan ng gitgita ng 2 motorista sa Silang Cavite. Ang isa sa mga driver may dalang baril. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa pool sa video ang tensyon sa pagitan ng 2 motorista nitong Biyernes ng hapon. Ang lalaking driver tila akma pang bubunot ng baril. License. Hey, you have a gun? I'll call the police. I'll call the police. Stop. Stop. Why stop. Go back. Sir, tama na. Hey. Tandaan mo pa rin. Nakikiusap na ang babae na tumigil ang lalaki dahil may kasama siyang mga bata. Sir, tama na. Hey. Tandaan mo pa rin. Hey, no. You don't touch me and my kids. You don't touch me and my kids. You don't touch me. Hey, stop. Love your kids. Love yung kids. Love yung kids. May baril. Love yung kids. May baril siya. May baril siya, sir. Hey, no. I don't wanna touch you. No. My kids are there. Nangyari yan sa Aguinaldo Highway sa Barangay Buho sa Silang Cavite. Nag-ugat ang tensyon nang bumangga sa pickup truck ang puting SUV ng lalaking driver. Based on available CCTVs, and yun na nga, nagkaroon ng contact yung 2 vehicles, which resulted nga, nung bumaba yung complainant to confront the other vehicle, nagkasagutan na po sila. Natunto ng News 5 ang babaeng umawat sa video na kasamahan ng driver ng pick-up. Kwento niya, tila nagmamadali raw ang puting SUV na palipat-lipat ng lane at nakikipag-unahan. Nabwisit daw ang SUV driver nang maunahan siya ng pick-up truck. Napikon siya. Tinigil niya yung kotse niya sa harap ko. Then binaba yung window niya. Then binadsign po ako. Though ako, ang concern ko noon was tatama na siya sa car niya sa harap. Kaya binubusinahan ko siya. And after noon, pag usog niya, lumipat siya sa kabilang lane, then binangga yung kotse sa harap niya.
hanggang sa bumaba na raw sila ng sasakyan para kumprontahin ang SUV driver na may dala palang baril. And even told us na may lisensya daw yung gun niya. Pinakita niya yung gun niya. But of course, even though kami yung nabangga, Ilang minuto ring tumagal ang tensyon na natigil lang ng umawat ang ibang motorista. Tinakbuhan na rin daw sila ng driver ng SUV. Ayon sa Silang Cavite Police, tinutuntun na ang may-ari ng SUV at pagkakilanlan ng driver. Inaalam din kung lisensyado ang baril ng naturang motorista. Babala ng mga pulis sa inireklamong driver. Tinatawagan ho namin ng atensyon yung driver ng kabilang vehicle. Andito naman ho kami to give you the opportunity to explain your side. Otherwise, kung hindi kayo makikipagtulungan sa amin, gagawin ho namin yung aming trabaho. We'll make sure that we will be able to press charges against you for all the violations that we will be able to identify. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Tatlo naman ang sugatan sa aksidente sa Lipa, Batangas. Sumalpok sa poste ang isang minibus at saka tumagilid. Tumama rin ito sa barikada. Agad dinala sa ospital ang sugatang driver, konduktor at pasahero. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente. Tinudumog na ng mga naghahabol bumili ng paputok ang Bukawi ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Pinapakyaw na ang mga paputok dahil bagsak presyo na. Live mula sa Bulacan, sa frontline ng balitang yan si Gio Robles. O Gio, may mabibili pa bang mga paputok dyan? Nikki, nagkakaubusan na mga pailaw at paputok sa ilang tindahan dito sa Bukawi, Bulacan. May mga nagtitinda naman na binabaan na yung presyo ng ilan nilang mga produkto para madaling maubos at maaga silang makauwi bago ang salubong sa 2024. Good vibes ang salubong sa bagong taon ng grupo ni Jonas na dumayo pa dito sa Bukawi mula Tondo, Maynila. Tradisyon na raw nilang magbabarkada na bumili ng mga paputok at pailaw sa fireworks capital ng bansa. Sunod naman po namin kung ano yung mga bawal tsaka hindi. Yung mga binili lang po namin is yung mga talagang inaprubahan lang. Mga luces, fountain at sawa naman ang pinamili ni na Camille. Umabot ito sa 5,000 pesos pero hindi naman daw problema ang gastos. Kasi once a year lang naman sineselebrate yung, yung New Year, di ba? Sa dami ng mga last minute na namimili ng paputok, bumigat ang trapiko kaya pahirapan din ang parking. Si Ola na galing Quezon City, ngayon lang daw nagkaroon ng oras na bumiyahe sa Bukawi. Siyempre, marami pang trabaho. Trabaho muna bago, siyempre, ito, tapos na yung holiday naman, pwede nang mamili. Ilang oras bago ang countdown to 2024, bumaba na ang presyo ng ilang patok na pailaw at paputok dito sa Bukawi. Ang 10 piraso ng luces nasa 80 pesos na lang mula 100 pesos. 50 pesos naman ang maliit na silver fountain na 70 to 80 pesos dati. Ang kwitis, 7 pesos na lang ang isang piraso mula 10 pesos. Kung bultuhan ang bibilhin, 700 pesos na lang ang 100 pieces nito na 1,000 pesos hanggang 1,500 dati. 300 pesos hanggang 1,000 pesos naman ang ibinaba sa presyo ng sawa, depende sa haba. Maging ang aerial fireworks, bumaba rin ang presyo gaya ng 16 shots na 1,800 na lang ngayon mula sa dating 2,500. Ang 94 shots mabibili na lang ng 30,000 mula 40,000 pesos. 10,000 rin ang nabawas sa presyo ng 168 shots na 20,000 pesos na lang ngayon ang bentahan. Ang tindahan ng pamilya ni Mary Ann, inuubos na lang ang mga nakadisplay na pailaw at paputok. These last 3 days po, nagulat po kami kasi bigla nagdagsaan po yung mga tao. Kaya hindi po namin naasahan na mauubos agad yung stocks namin. Na-expect namin baka gabihin kami eh. Pero all out na po yan, wala na kaming kahit ano sa loob. Yan na po lahat yun. Pinauubos na lang namin ngayon. Nikki, sa mga oras na ito, biglang buhos ang malakas na ulan sa Bukawi, Bulacan. Pero kung makikita ninyo, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating. Ito yung mga tinatawag natin na kumbaga last-minute shoppers bago ang salubong sa 2024. Kausapin natin yung isa sa mga bumibili, mga mamimili. Sir, good afternoon. Gio Robles po from TV5. Pangalan po natin, sir? Joel Montero po.
Taga saan po si sir? Tondo, Manila. Sir, bakit ngayon na kayo inabutan na kayo ng bisperas ng bagong taon para makapamili ng mga ano ba to sir? Pailaw, paputok? Paputok po at saka pailaw. Mga ano po yung mga pinamili natin? Mga lucis po sa mga bata at saka yung mga fireworks para sa pagdating ng 12 o'clock. O linawin lang din natin sa mga viewers natin na yung mga tinitinda dito sa Bukawi, mga legal na mga paputok. Bawal dito yung mga Watusi, mga Piccolo, Goodbye COVID, at iba pang mga sobrang malalakas yung putok. Pero sir, yung question ko kanina, bakit ngayon na lang kayo nakapamili? Ano, busy ba sa trabaho? Walang time? Busy sa trabaho at saka galing probinsya. Ngayon lang kami nakauwi ng Manila. Okay. Magkano ang budget natin? Yung sakto lang. Magkano yung sakto lang? Mga 5 to 10,000 lang. 5 to 10,000. Sa iba sir, medyo malaki yan pero worth it? Yes po. Mura na po dito kaya para naman bibili ka sa labas. Ayun. Maraming salamat po sa oras. Ito naman, kausapin din natin. Hello? From TV5 po. Kamusta? Nakapaan na kayo? Ano, inabutan na ng ulan? Ano po kasi kami, naka-Berks po. Baka po masira po yung sinela sa amin. Sir, pangalan po at saka taga saan pala? Ken po, from Muntinlupa po. From Muntinlupa? Yes po. Bakit dito nyo na po pinili bumili sa Bukawi? Mas mura po eh. Mas mura dito. Ano po yung... Tsaka po maraming papipilian. Oo, pinamili natin. As of now po, ito pa lang po, Quitis po, tsaka 3,000 rounds po na paputok po. Budget po natin? Budget po, mga 10,000 po. 10,000. Okay, bumati naman kayo ng Happy New Year. 1, 2, 3, go! Happy New Year! Ayun. At syempre, ngayon makita natin abala pa rin dito yung mga nagtitinda kasi tuloy-tuloy yung pagdating ng mga mamimili. Nikki, kung may papabili ka, message mo na lang ako, balik sa'yo. Wala naman, basta't mag-iingat ang lahat ha. Maraming salamat at Happy New Year, Gio Robles. Lalo pang dumarami ang mga nabibiktima ng mga iligal na paputok sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Naputulan ng 5 daliri ang isang bata matapos maputukan ng dart bomb. Live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, gaano na ba kahanda ang mga frontliner natin dyan? Hi Jess, magandang gabi sa iyo. Andito tayo ngayon sa treatment area para sa firecracker-related injuries dito sa East Avenue Medical Center. Kung nakikita ninyo sa aking likod, handang-handa na yung mga doktor at nurse na magdamagan pang duty mamaya. Pakita ko lang sa inyo, itong mga kagamitan nalatag na rin, makikita natin yung mga panlinis ng sugat para sa mga wag naman sana tatamaan ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Nandito rin yung suturing kit, kasama na to yung mga pantahi sa mga sugat. Meron ding activated charcoal, may itlog, iba't ibang antidote para yan sa mga makakalunok ng paputok, kasama na ang Watusi. Handang-handa man ang East Avenue Medical Center para rumisponde sa mga tatamaan ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Hiling at panawagan pa rin ng mga doktor dito na sana manatiling walang pasyente ang treatment area ng ospital. Simula kasi kagabi, 3 bata na ang dinala dito sa ospital. May 14 years old na napaso ang mata dahil sa boga. May 9 years old na naka-admit pa rin hanggang ngayon matapos masabugan ng pikulo sa muka at kamay. At may 4 na taong gulang na nakalunok ng Watusi. Lahat sila nadali ng mga illegal na paputok. Nagtataka ang mga doktor kung paano ito nakukuha ng mga bata. Baka kailangan dagdagan natin yung mga magulang, dagdagan yung pagbabantay doon sa mga anak nila kasi apparently nagkaka-access itong mga bata doon sa mga illegal fireworks. Kaya nga tinawag natin illegal yan kasi nakaka-harm talaga yan sa katawan. Pwedeng makalason, makamatay, or mag-cause ng injury sa any parts of the body na can cause disability. Noong December 27 pa raw nakalunok ng Watusi ang isang biktima pero kagabi lang dinala sa ospital. Gusto pa sana nilang ipa-admit overnight ang bata para maobserbahan pero pinili daw ng nanay nito na iuwi na ang biktima. Babala ng mga doktor na kamamatay ang paglunok sa Watusi. Ang Watusi matagal na yung banned eh. Kaya nga siya naging banned kasi yung content niya na yellow phosphorus ay nakakalason talaga. So itong yellow phosphorus, yung phosphorus itself, sila din yung mga nakikita sa pampatay ng daga. So pwedeng makasira ng atay. At yun yung nagiging cause ng pagkamatay ng mga victim. Kaya mahigpit na bili ng mga doktor sa sino mang mabibiktima ng mga paputok, magpunta agad sa ospital at huwag mag-self-medicate. Huwag natin sabihin or i-downplay na ay wala yan, walang epekto yan. So mga chemicals kasi ito. So itong chemicals na
na component nito mga fireworks na to or firecracker ay delikado sa katawan ng tao. Sa Central Luzon, isa namang batang 4 na taong gulang ang naputulan ng 5 daliri matapos maputukan ng tinatawag na dart bomb na isa ring klase ng ipinagbabawal na paputok. Simula December 21, 115 na ang nabiktima ng paputok sa buong bansa. Bukod sa nabibiktima ng paputok, binabantayan din sa East Ave Medical Center ang mga aksidente sa bagong taon, lalo na yung mga nakakainom. May paalala rin ng mga doktor sa mga busy sa paghahanda ng medianoche. Hindi mawawala dyan ng cases ng food poisoning kung hindi maganda ay yung ating mga food preparation. Yung area dapat malinis, di ba? Yung ating mga ingredients dapat malinis. Jess, bukas January 1, mahigpit na bilin ng ating mga doktor at nurse dito sa East Avenue Medical Center. Wag na wag po kayong mamumulot ng paputok dahil kadalasang pinagmumulan niya ng disgrasya. At mula dito sa East Avenue Medical Center, Happy New Year! Konting exposure pa dyan bilang may mga binabati sila. Mga magdamagang jujuting doktor at nurse natin, magmimisa lang ng alas 6 and then magme-medianoche na sila. Happy New Year sa inyo, Jess, Nikki, Frontline Weekend at sa ating mga kapatid. Happy New Year sa iyo, Mean, saka sa mga kapatid natin dyan. Sana hindi maging abala yung gabi nila ngayon. Muli, maraming salamat, Mean Los Baños. Ilabas na ang lechon. Marami na ring humahabol bumili ng mga bilog na prutas bago mag-medianoche. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Ilang oras na lang, 2024 na. Ang mga nagtitinda ng bilog na prutas dito sa Binondo, Maynila, hindi na magkamayaw. Si Aling Maring, naabutan naming busy sa pagbebenta. Wala nang patid ang pagdating ng mga namimili ng bilog na prutas na pinaniniwala ang pampaswerte tuwing bagong taon. Ang pinakamabili raw, ubas. Ubas, kasi yun ang number 1 na pampaswerte talaga. Kasi pwedeng ialay, pwedeng isabit. Si Radi, taon-taong sinisiguro na makukumpleto ang 12 bilog na prutas sa kanilang altar. Pampaswerte daw po sa New Year. Mas mura po kasi dito, boss eh. Kesa dun sa palengke malapit sa amin. Para naman kay May, nagaling pang Las Piñas, hindi lang pang display ang mga prutas. Kailangan kinakain din. At saka may benefits din sa health mo. Hindi puro pang display lang. Ilang oras bago ang bagong taon, heto ang presyuhan ng bilog na prutas dito sa Binondo. Ang black grapes at crimson grapes, mabibili ng 300 pesos kada kilo. Ang peras, 40 pesos ang isang piraso. Kapag isang tumpok, mabibili ito ng 100 pesos. Ang mansanas, kiat-kiat, lemon at ponkan, 50 pesos ang isang tumpok. 100 pesos. Sa kulungan ng bagsak ng isang Koreanong huli sa aktong umiihi sa sidewalk sa Bonifacio Global City sa Taguig. Kinilala ang sospek na si Park Byung-ju, isang negosyante. Ayon sa pulisya, sinita ng security guard ang foreigner, pero pinagmumura at ininsulto pa umano nito ang gwardya. Humingi ng tulong ang guard sa nagpapatrolyang pulis hanggang sa mahuli ang Koreano na napag-alamang lasing. Wala na nga sa ulirat, lasing na lasing nga. Ganun pa rin ang nangyari. Kaya napilitan ng pulis na arestuhin siya. At pailan ng kaso for alleged resistance and disobedience to person in authority at saka unjust vexation. Bago ang traslasyon ng itim na Nazareno sa Enero, nagsama-sama ang mga deboto sa Walk of Thanksgiving sa Quiapo, Maynila. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Pasado alas 11:30 kagabi, inilabas mula sa Quiapo Church ang replika ng Poong Nazareno at inilibot mula Plaza Miranda paikot hanggang northbound ng Quezon Boulevard. Ang mga deboto, kanya-kanyang panata. May ilang nagsindi ng kandila at naglakad ng nakayapa, habang ang iba naman nakaluhod sa pagdaan ng andas. Si Mark galing pang Valenzuela at hindi pinalampas ang pagkakataong sumama sa prosesyon. Anya, pinagpapasalamat niyang naging mapayapa ang kanyang 2023. Yearly po ginagawa po namin to. Dahil yun po ang devotion po namin. Itong 2023, naging mabuti po ang Diyos sa atin at wala pong sakit. Gayon din po yung mga pamilya namin at 10 ng aming magkakapatid. Ang 78 anyos namang si Aling Concepcion, hindi pinalampas ang pagkakataong masubaybayan ng Nazareno.
At ang hiling naman niya para sa bagong taon, simple lang. Yun ang hinihiling namin na nakarating kami rito sa kanya. At laging pagmimisa niya, ang wish ko lang, bagay, wala akong sakit, wala akong maintenance, lagi lang malakas. Inabot ng halos 2 oras ang prosesyon. Ganap na 1:45 ng madaling araw nang maibalik sa loob ng Quiapo Church ang Nazareno. Sa taya ng Quiapo Church Command Center, umabot sa 15,000 deboto ang dumalo kagabi. Wala namang malubhang nasaktan sa pagdaraos ng prosesyon. Si Danica hindi napigilang maluha nang matapos ang prosesyon. Masaya, sobrang saya. Kasi pangalawang taon niya na itong ulit lumabas. Simula nung nag-pandemic, sobrang saya. Salamat po kasi sa bawat taon binibigyan niya po tayo ng pag-asa. Kasunod namang paghahandaan ng Quiapo Church ang taunang pista ng Nazareno na gaganapin sa darating na Enero. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Bawal ang paputok ngayong bagong taon sa Tondo, Maynila para iwas disgrasya. Pero para masaya pa rin ang salubong sa 2024, isang barangay doon ang may paandar na community street party. Live mula sa Tondo, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pa ang mga gimmick ngayon dyan sa Tondo? Just no to paputok at yes to live band performance nga ang ihahandog dito sa Barangay 181 sa Tondo, Maynila. Yung ilan nga sa ating mga kapatid dito nagluto na ng maaga at nagmabudbud pa ng pagkain para sa kanilang mga mahal na kapitbahay. Nakahilera na sa bahay na mag-asawang Kath at JR ang mga grocery packs na ito. Bilang pasasalamat sa masaganang 2023, naisipan nilang ibalik ang blessing sa kanilang mga kabaryo. Sa awa ng Diyos, nakapagpabigay kami ngayon sa kabarangay namin. Sana mas madagdagan pa sa susunod na taon kasi nakakahiya din sa iba na hindi namin nabigyan kasi nga hindi pa talagang as in kaya. Mayroon din silang candy treat party para sa mga bagets. Masarap sa pakiramdam kasi nung kabataan ko rin, ganun din naman ang ginagawa, nakakahingi sa iba. Abala naman sa kusina si Nanay Norma para sa paghahanda ng medyanoche. Ang mga niluto niya pagsasaluan hindi lang ng kanyang pamilya kundi pati ng kanilang mga kapitbahay. Ang tradisyon ng bigayan panata na raw ni Nanay Norma at ipapasa niya rin sa kanyang mga anak. Sana po yung mga anak ko maging maayos ang buhay. Mawala man kami. Okay na sila lahat. Ngayong taon na isimula ng Barangay 181 ang no paputok sa lubong. Nauna na ring naglabas ng ordinansa ang Manila LGU na bawal magpaputok sa bahay-bahay. Community fireworks display lang ang papayagan pero dapat may permit mula sa City Hall. Hindi naman ito ay kinalungkot ng mga taga-Tondo na karaniwang nagpapaputok tuwing bagong taon dahil may ibang paraan pa naman daw para magdiwang. Bali kahapon po hanggang kanina namimigay kami ng torotot para po sa mga kabarangay natin. Siguro almost 500 pieces sa torotot pinamigay namin. Kaya naman ang mga chikiting may torotot party na agad kahit tanghaling tapat. Video is life naman para sa ilang bahay na may mala golden buzzer performance sa pagkanta. Jess, ilang minuto na nga lang ay magsisimula na yung countdown for the new year dito sa Barangay 181. At syempre pag may countdown, meron din tayong mga New Year's resolution. At dito nga kasama natin si Ate, pangalan mo? Ate Marie. Ate Marie. Ate Marie, ano ang New Year's resolution mo ngayong 2024? Maging happy ang aking pamilya at nasa kaligtasan siya. At bawasan ang marites. Ayun, bawasan ang marites at healthy ang pamilya. Salamat Ate Marie. At ngayon nga dito sa ating likuran, dito nga sinasabi nila na mapunta ka man sa angmang parte ng mundo, iba pa rin ang New Year sa lubong dito sa Tondo. Kaya naman mula dito sa Barangay 181, Happy New Year! Happy New Year mga kapatid. Balik sa inyo dyan, Jess. Ako, Happy New Year sa inyo dyan sa Tondo. At tama yan, bawasan ng pagiging marites. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Susunod, matapos ang kabi-kabilang hiwalayan nitong 2023, paano ba mapoprotektahan ang inyong forever ngayong 2024? Sabay-sabay nating pakinggan ang collab single ni na BTS V at American-Japanese singer na si Umi.
At K-pop fans excited ng maki-New Year countdown sa BGC kasama ang Red Velvet. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ano yung isa big mistake? Maybe my mistake is I walked there in Israel or sila yung may mistake na dalhin ka. Noon pa ang Mindanao State University sa Marawi City. Akin na yung lisensya mo! Titignan ko lisensya mo! Titignan ko, pulang-pula mata mo, nakadrugs ka! Sa mga umaasang may forever sa 2024, kapit pa dahil extended pa raw ang breakup season sa bagong taon. Hay, naku, huwag tayong papatalo, Jess. Lalo't may paraan daw para makontra yan. Alamin natin ang mga kontra-hiwalayan tips sa report ni Bea de Guzman. Sa pagtatapos ng 2023, marami rin ang natapos na relasyon. Sabi nga, 2023 is a year of breakups. Ang magjowang Aryan at Edmar, 10 years in the making na ang love story. Pero dahil sa mga napabalitang hiwalayan, hindi nila napigilang pag-usapan din ang kanilang relasyon para di rin ito mahantong sa breakup. Siyempre, nagkaroon din kami ng batuhan ng opinion and ng mga reaction. Sana wag dumating sa point na magkahiwalay kami. Ano nga ba kasing meron sa taong ito? Ayon sa isang feng shui master na si Master Hans, Year of the Rabbit daw kasi ang 2023. Ang 2023 is the year of the rabbit. Alam mo, ang rabbit talaga, malandito eh. Symbol of happiness, enjoying, and having fun. Playing around. Nakita mo siya, pag inaaway siya, siya yung lumalayo. Ayaw ng bulok. Ayon naman sa isang love and dating expert na si Coach V, senyalis ito na nakakawala na tayo sa stigma ng failed relationships. Breakups happen every time. Pero ang special lang sa 2023 ay nagkaroon tayo ng understanding na it's okay to i-admit na naghiwalay na kayo. At kapag hindi naging successful yung relationship, that it's okay. Na hindi naman lahat ng love story, como nag-end siya, is a failure. Sa papasok na 2024, Year of the Wood Dragon, may babala si Master Hans. Mas maraming hiwalayan ang 2024. Unlike the rabbit, si dragon, aggressive yan. Pag inaway mo ko, head-on tayo. Nakikita sa gabay sa prediction ng mga stars nakikita ni Mas Kuwa. Kung meron mahiwalayan online o sa from anger, from misunderstanding, yung conflict nila may turn into court case. Ayon kay Master Hans, pwedeng maiwasan ang hiwalayan kung mas hahabaan pa ang pasensya at iiwasan ang pag-expose ng conflict sa social media. Wala rin umanong mawawala kung gagamit ng ilang mga pangontra sa malas. Sa feng shui naman makaka-cure dyan ang paglagay ng tinatawag nating harmony pitch sa gitna ng ating bahay, nasa gitna ng bahay, ng gitna ng bedroom natin nakalagay ang misunderstanding, conflict, or lawsuit. Kaya naman, para masubdue, pahihinain yan ng color red na carpet, ng harmony pitch, ng happy couple or harmonizing na swan, lalagay sa gitna. Maaari rin umanong makatulong ang red bedsheet at pillowcase para mas mapainit pa ang love and romance sa mga mag-asawa. Sa mga single naman at nagnanais ma-attract ang love star, 4 na pirasong pink na kandila, alas 8 ng gabi, magtitirik ka, Friday, make your wish. Pero paalala naman ni Coach V, love and dating are a skill at dapat pa rin trabahuhin. Love is work. Kapag tinignan mo yung mga successful relationship, makikita mo na sila yung mga inalagaan kasi convinced sila na kung ano yung love na meron sila, yun yung the best kind of love at hindi na sila naghahanap ng iba. Mapagbiro ang tadhana, hindi madaling alamin kung ang para sa atin ay sa atin nga ba. Pero ayon nga sa kanta, may langit na nagtatanggol sa pag-ibig na pursigido at matyaga. Listen to your heart, do what's right, and everything's gonna be alright. Bea de Guzman, News 5.
Pahabol na showbiz news naman, bago matapos ang taon, nag-collab sina BTSB at American-Japanese singer-songwriter Umi para sa latest single na Wherever You Are. Ni-release ang lyric video ng kanta kahapon, sakto sa 28th birthday ni V. Higit 1.4 million views na ito sa YouTube. Nag-post din si Umi ng sing-along nila ng BTS star. Ilang linggo nang nasa mandatory military service ng South Korea si V. Ayon sa big hit music ng BTS, kapwa fan ni na V at Umi ang isa't isa. Susunod, live tayong makisaya sa engranding New Year countdown sa BGC na Malak K-pop concert. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Ang tadhana. Dinala kami rito sa TV5, ang tahanan ng TVJ at tahanan ng mga legit Dabber Cats. At toilet manager here. Captain, who am I? Viento, viento, dito basta-basta bindo, nino. Welcome to the Eras Tour. Bago natin salubungin ang 2024, magbaliktanaw tayo sa frontline ng mga balita ng 2023. Ang mga 2023 newsmaker at noisemaker, espesyal na ihahatid sa atin ng News 5 frontliners na sina Cheryl Cosim, Julius Babaw, Lourdes Vera, Tito Mike Reyes at Kalad Karen. Ito ang Frontliners News 5 Year-End Review. Mapapanood na yan mamayang 9:45 PM dito lang sa TV5. Happiness, yan ang ihahatid ng grupong Red Velvet sa gaganaping New Year's Countdown sa Bonifacio Global City. Bukod sa K-pop queens, ilang Pinoy artists din ang magtatanghal. Live mula sa Taguig na sa frontline ng balitang yan si Brian Basa. O Brian, kamusta na ba ang selebrasyon dyan? Naging kasabay ng paglubog ng araw ang pagtaas ng energy ng Reveloves. Feel good ang kanilang vibes dahil tila written in the stars na sama-sama sila ngayong gabi sa BGC. At bakit nga naman hindi? nagbabalik lang naman sa Pilipinas ang ilang miyembro ng Red Velvet para samahan tayong mag-goodbye sa 2023. Masayang humarap sa media sina Irene, Sulky at Wendy. Tatlo sila sa 5 miyembro ng K-pop girl group na Red Velvet. Excited na silang magpasayang muli ng Reveloves dito sa bansa. Sabi nga ni Irene, achievement nila ngayong taon na mailabas ang ikatlong album nilang Chill Kill. Masaya rin sila na nakapag-concert tour ang Red Velvet. Nitong Mayo lang, bumisita sa bansa ang grupo para sa R2V tour. Bukod dyan, may iba't iba rin silang mga nagawa bilang individual artists. Kaya aminado si Sogi na malaking hamon din naman ang hinarap nila ngayong 2023. Sa kabila niyan, natutuwa siya na makakasama nila ngayong gabi ang mga OPM artists. Makabuluhan daw ang pagsasanib puwersang ito ng mga kultura ng K-pop at T-pop. Dapat naman daw abangan sa New Year's Eve countdown ang solo performance ni Wendy, pati ang kauna-unahan daw na live performance ni Irene at Sogi ng kantang Monster in front of their Pinoy fans. Espesyal ang 2024 para sa Red Velvet lalo't magsasampung taon na sila. Kaya ang hiling nina Irene at Sogi, isang makabuluhang album para mas marami pa silang mapasayang fans. Sang-ayon din si Wendy. Or my resolution for next year is to be healthy and happy for the group and as individually. Everyone here too. Be healthy and happy.
Bukod sa Red Velvet, magtatanghal din ang OPM artists na sina Ellie Buendia, Casey Tandingan, Zach Tabudlo at Adi. Libre ang entrance, kaya please wag pong magpapaloko ha kung may magbebenta sa inyo ng ticket dahil scam po yan. Tuloy-tuloy na ang selebrasyon hanggang hating gabi, kaya mula po sa inyong abang lingkod at sa aking team at sa Revelab sa kasama natin dito sa 5th Avenue, isang maligo, makatotohanan at maalam na bagong taon. Balik sa inyo. Maraming salamat at Happy New Year, Brian Basa. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong huling weekend ng 2023. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman po si Jess De Los Santos. Magandang gabi at masaganang bagong taon, Pilipinas! Happy New Year! Happy New Year!